Pinagtanggol kaagad ni Bintolpo yung kanyang kapatid na si Erwin dahil sa na-deferred yung kanyang confirmation bilang sekretary ng DSWD. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na gusto lang po ni Tul Erwin makapagsilbi sa taong bayan bilang kalihim ng pamahalaan. Inappoint po siya ni President Ferdinand Marcos Jr., BBM. Hindi niya hiningi ang posisyon na maging kalihim po ng DSWD. Inappoint siya dahil sa tiwala sa kanya at kakayanan na pagsilbi sa bayan. Kinalkal lahat mga personal, pribadong bagay na kinakailangan naman sa pagpili sa posisyon kung ikay karapat-dapat. Hindi po kini-question yan. Nagsalita na po si Secretary Erwin sa issue ng kanyang citizenship. Marami dyan. As in, makikita niyo kung saan-saan sila. Mga politiko, ganyan sila. Ipinapasa. Ewan natin kung anong pinapasa. Siguro yung mga utot nila mababaho na pinapasa. Yun din ang utot ng kanilang mga anak. Yun din ang hininga, mabahong hininga. Yung kanilang kalooban mula sa kanilang mga bituka, ganun din. Pero kung umasta, akala mo kung sino mga putok sa buhong pendeho. So para doon sa mga mataas ang kanilang moralidad. Kung magsalita na akala mo walang mga baho, perpekto po kayo kung tinatamaan po kayo, kung magsalita kayo. Baka naman, kung kalkalin ko, maglalabasan. So, doon sa mga hipokrito na akala nyo wala kayong tinatagong baho, mga PI kayo. Gets nyo? Kung ayaw nyo, di wag, nakahanda si Tul Erwin magbitiw. Ayaw nyo. Kung yun ay gusto nyo at ikasasaya nyo, mga PI kayo. Hindi dapat personalin ni Bintolpo ang pag-deferred sa kanyang kapatid dahil ginawa lamang ng Commission on Appointment ang kanilang mandato. Hindi naman po gumawa-gawa ng issue ang Commission on Appointment o nakitaan ng political color. Trabaho lang po ng mga staff sa Congress and Senate na kalkalin nila ang record mo kapag ikaw ay maa-appoint sa pwesto sa gobyerno. At nagkataon na may nakitang tatlong issue kay Erwin Tulfo, kaya po tinanong sa kanya para masagot niya. In fact, feeling ko pa nga na pagbigyan ng malaking consideration si Erwin Tulfo sa CA deliberation. Kasi request siya ng village meeting or closed door meeting. Ang karamihang binibigyan o pinapayagan lamang sa mga closed door meeting ay involve yung ating national security. Involve yung ating arrest. Peace in order. Pero sa kaso ni Erwin ay hindi. Anong kinalaman? Walang kinalaman sa national security. At may karapatan ang mga tao na dapat malaman kung na-renounce ba niya ang kanyang American citizen o na-renounce niya ang kanyang Filipino citizen. Commission on Appointment ay collegial body. At ang mga membro nito ay inaasahan natin may mga alam sa batas, lalo na tungkol sa appointment. Gustong iupo bilang mga sekretary o mamumuno sa mga departamento ng gobyerno. Po nila, ayon sa konstitusyon, ang mag-confirm bilang bahagi po ito ng tinatawag nating check and balance. Yun pa nga kay Congressman Marcolita, mayroong istapa case si Erwin Tulfo. Kailangan nating itanong sa iyo sapagkat nandito po sa report, hindi naman po pwedeng hindi natin itanong sa iyo sapagkat nakasulat po rito, naka-indicate sa report. Kailangan nating malinawan lamang. Dito po pala ako ay meron kayong 4 counts of conviction ng estapa.
Ang ginawa ng Korte Suprema, Admar, ay tinemper yung penalty. Imbes na itong pagkakakulong ay inalis at saka nagbayad na lamang siya ng fine. Ang issue dito, sapagkat meron tayong jurisprudence, kahit na ibinaba na lang yung pataw ng parusa sa pagbabayad na lang ng fine, hindi naman nangangahulugan kanyang nawala yung moral aspect ng action. Kasi yung isang offense na kinapapalooban ng moral turpitude sa maraming mga jurisprudence at ganoon na rin Omnibus Election Code ay sinasabi na meron kang disqualification pagdating diyan. Kailangan lang pag-usapan. Bukod ba ito sa libel case o maaring nalito lang si Congressman Marcolita at istapa ang kanyang nabanggit? Magkaiba po ang libel case sa istapa case. Nakikita kong consideration na binigay kay Erwin ay yung nagsalita si Senador Chis Escudero na mayroon siyang pending bill to decriminalize libel. Ring magamit in consideration of Erwin Tulfo sa kanyang confirmation. Mabuti pa si Chis Escudero. Ipinaliwanag niya, for the records, nakabinbin ngayon daw itong mga panukalang batas sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan, i-decriminalize ang libel. Sabi ho niya. Kahit siya mismo, isa ho siya sa mga author ng sinasabing bill na yan na i-decriminalize yung libel. So, kung yan ang libel lamang ang magiging issue na sa trabaho po namin, hindi po kami ligtas, partikular sa tapang paninindigan. Sa pagpapahayag ng katotohanan, hindi po kami ligtas. So sabi ho ni Chis Escudero, so if this will be taken against the nominee and later on the bill is approved, or later the bill is approved by Congress, I think it will be prejudicial to say the least and unfair if we would be taking it against him. Nag-guess nyo, ibig sabihin? Ibig nyo sabihin, Mario Joseph, kung ito lang man ipupukol nyo doon sa sinasabing nominee, si Tul Erwin, si Secretary Erwin, doon dyan sa CA, and then tapos biglang naaprubahan yung batas laban sa sinasabing pag-decriminalize ng libel sa Kongreso, hindi naman siguro patas yan kasi kasalukuyan nakabinbin. Unfair naman kasi yung lintik na libel na yan, yan ang sandata ng mga siraulo na kapag tinamaan mo, gaganti sa iyo. Kahit nagaano ka kasanto, si Mario Joseph, hindi ka sasantuin nitong mga kolokoy na luko-luko. Na ganun din, yung mga nakaupo, nakakala mo kung sino, mga estas, hudas sa barba satanas. Hindi po pwedeng gamitin ang batas na hindi pa ganap na batas. Pending bill pa lang siya. At wala pong discrimination against Erwin Tulfo kung mangyari man yan kasi alam naman ni Senador Chis yan na ang batas ay mayroong prospective effect. Kapag ang batas ay na-approve noong 2023, ang kanyang effectivity ay magmula sa araw ng ito ay na-approve, moving forward. At hindi po siya mag-aatras. Hindi po siya magre-retroact. Maliban lang kung may mga pending case sa korte na hindi pa nadesisyonan. Sa kasong yan, pwedeng i-apply ang mga batas na lumabas. Basta na-approve na. Pero sa mga batas na nadesisyonan na ng korte, hindi po pwede na i-decriminalize mo yung kaso na libel ng isang tao na execute na desisyonan na ng korte, naging executory na. So, ang rules po ay, ang batas mayroong prospective effect. Hindi po paatras. Paano natin yan gagamitin sa kaso ni Erwin Tulfo na wala pa namang batas talaga. Pending bill pa lang yan. Hindi pa siya totally na batas. Anong problema roon kung ikay naging US Army, pero Pilipino ang puso mo? Mga pendehong putok sa buho kayo. Dapat mang pag-uusapan yan. Mabuti sana kung ikay nandoon, ang puso mo, Pilipino. Disiplinadong sundalo, pusong sundalo, tapat.
pinagsisilbihan ng bansa na dati niya kung saan siya'y mamamayan. Ganon din Pinas, ang puso mo, Pilipino pa rin. Pero, ngayon, pusong Pilipino. Kalkalin yun. Ano? Ano ngayon kung US citizen? Basta ang puso ay Pilipino? Saang batas yan na kukuha ni Bintolpo na pwedeng maging secretary ng DSWD ang US citizen? Basta puso lang ay Pilipino. Bago yan ah. Wala po yan sa batas, Bintolpo, ang sinasabi mo. May requirements po. Hindi po yan apply kay Bintolpo lamang, kundi sa lahat ng Pilipino na gusto manungkulan sa gobyerno. Mayroon pong requirements na dapat sundin. Mali po yung sabihin mo na, ano ngayon kung US citizen, basta ang puso ay Pilipino. Si Perfecto Yasay hindi na-approve ng Commission on Appointment. Nung panahon na ang Pangulo ay si President Rodrigo Duterte. Alam mong dahilan? Dahil US citizen siya. Kung hindi na-approve kay US kay Yasay yan at sa mga iba pa na na-appoint noon, bakit i-accept natin si Erwin Tulfo dito? May kasabihan na the law applies to all. So wag po gawing personal issue itong pag-deferred ng confirmation ni Erwin Tulfo. Kasi po, kahit kapatid mo yan, ay may batas po tayong dapat sundin. Ngayon ang issue ay, palagay natin, yung libel case ni Tulfo, ni Erwin Tulfo ay tinanggal ang criminal case, which is ang pagkulong, at nagbayad na lang ng danyos or yung civil aspect. Mawawala ba nito ang naka-attach na crime involving moral turpitude sa kasong libel? Tingin ko hindi. Basta ang required lang kasi doon, convicted of a crime. So kung na-convict ka, kahit pa nagbayad ka lang at di ka nakulong, dahil nagkasundo kayo, nandun pa rin ang tinatawag na crime involving moral turpitude na siyang magpapadisqualify, hindi lang kay Erwin Tulfo, kundi sa lahat na maa-appoint sa posisyon sa gobyerno. Naintindihan ko po kung kakampihan ni Bintolpo ang kanyang kapatid na si Erwin Tulfo. Kasi kapatid niya yun. Sabi nga niya, dugo ni Erwin Tulfo at ni Bintolpo ay iisa lang daw ang nananalaytay. Ilang yun. Pero hindi po ako sang-ayon sa mga sinasabi ni Bintolpo. No one is above the law. Lahat po tayo ay dapat sumunod sa batas. Hanggang dito lang muna ako guys at maraming salamat sa pagpapanood ninyo. Nawa, subaybayan pa ninyo ang aking mga susunod na vlog at suportahan ninyo ang aking channel. Bye-bye!